Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto mamuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway aming lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalan ay Cis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Seror na anak ni Becorat at apo naman ni Apia. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito'y pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Cis, kaya inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at lupain ng Salesa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang nakita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar, sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad, pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ng ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binuhusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay, siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan, ang iyong dininig, kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya ng iyong taglay na gintong korona, iyong pinagpala at pinutungan siya. Hiniling niya ang buhay at iyong
iyong pinagkaloob, buhay na mahaba at walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakilang pinadakila mo ng iyong tulungan, naging bantog siya at makapangyarihan iyong pinagpala. Ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Magsitayo po ang Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi, na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang maaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng unang linggo sa karaniwang panahon at atin pong hinihingi ang gabay at tulong ni San Antonio Abad para atin pong maibigay din ang ating mga sarili sa kung saan tayo tinatawag ng Panginoon. Iba't ibang bukasyon, bukasyon ng pag-aasawa, bukasyon ng pagpapari o pagiging binata at dalaga. Ano man yan, lahat ay may misyon upang ipakilala at ipahayag ang mabuting balita, walang iba kundi ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Heso Kristo. So ating pong babalikan ang ilan sa mga salita na ibinigay sa atin para sa unang linggong ito ngayong umaga. Noong Lunes, alalahanin natin mabuti ang sinabi ni Kristo, ang kanyang paanyaya. Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng mga tao. Kung saan ito po yung tagpo na tinawag niya ang magkapatid na Simon at Andres at maging ang magkapatid na Juan at Santiago. Sila ay mga mangingisda at sinabi nga na sila mula ngayon ay magiging mamamalakaya ng tao. Hindi na isda ang kanilang uhulihin, ang lalambatin, kundi mga tao upang ito po ay mailapid sa Panginoon. At nung Tuesday o Martes, nakita ng mga tao, ang sabi sa pahayag ni San Marcos, namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba.
Yun lang pag-anyaya niya, no? Yung pagbukas ng bibig na gagawin ko kayong mamamalakaya, talagang kakaiba na po, no? Yung dating sa isang tao kapag tinawag ka ng Diyos. Dahil sabi nga, kung siya ay magsalita, magturo, may kapangyarihan. Yung merong tinatawag nating kredibilidad. Sabihin nyo nga, kredibilidad. So pag kredibilidad, yung pag nagsasalita ka, ay talagang makikita ng mga tao na totoo dahil ang iyong ginagawa at ang iyong sinasabi ay merong kredibilidad. Hindi pakitang tao lang, hindi pasikat lang, kundi merong dating. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin, kung saan pinaalala na ang pagpapahayag ng mabuting balita, hindi ito exclusive. No, sa isang relasyon, medyo mahirap kapag meron tayong exclusivity na tinatawag, na tayo-tayo lang. Hindi pwedeng sumali ang iba, hindi pwedeng isali ang iba. Kaya sa pagpapahayag, ang sabi ni Kristo, kailangan pumunta rin tayo sa ibang lugar o kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Dahil kailangan din nilang makapakinig ng mabuting balita. So hindi exclusive ang pakikipag-ugnayan ng Diyos. Hindi iilan lang, hindi tayo-tayo lang, kundi lahat ay sinasali ng Diyos. Nung Webes, ang sabi ni Kristo, ganito ka makapangyarihan, no? ang salita ng Diyos. Ang sabi lang ni Kristo, ibig ko, gumaling ka. Ito yung tungkol sa isang ketongin na lumapit, sumisigaw, Panginoong Jesus, mahabag kayo sa akin. Kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako. At walang kung anumang mga salita pa, kundi ang sabi lang ni Kristo, ibig ko, gumaling ka. At gumaling ang taong may ketong. Kahapon, Biyernes, isa ring may sakit, isang paralyzed o paralitiko ang inilapit ng 4 na katao kay Kristo. At nang makita ang pananampalatayang taglay ng mga tao, sinabi niya doon sa paralitiko, anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo. So, unang-una, ginagamot ni Jesus ay ang sakit nating panloob, yung spiritual. Yun yung masigit na kailangan palakasin. Kapag ang isang tao malakas ang kanyang spiritual, malakas din ang kanyang magiging physical o pangangatawan. Pero ito nga po, paano napapagaling ang spiritual? Sa pagpapatawad ng kasalanan. At ngayong Sabado, pinaalala sa atin na parito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Tandaan natin mabuti, ang pagtawag ng Diyos, hindi tayo tinatawag ng Diyos dahil mababait na tayo. Tinatawag tayo ng Diyos dahil kailangan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Nga lang, sabi nga, no, paano mo pagagalingin ang taong may sakit kung siya mismo hindi nininiwala na may sakit siya? So ganun din, paano patatawarin ang isang tao kung hindi naman niya nakikita ang kanyang sarili na makasalanan? Kaya nagiging mahirap sa tao ang lumapit, humingi ng tawad dahil hindi niya alam na meron siyang kasalanan. Kaya ito nawa ang mas ma-realize natin o maunawaan natin. Tandaan natin mabuti, lahat tayo ay tinawag ng Diyos at isang bagay na may pagpapasalamat natin na naririto tayo. Hindi dahil mababait na tayo, hindi dahil mga banal na tayo, kundi makita mo sana higit sa kung sino man, tayo ang nangangailangan ng awa ng Diyos. Amen?
Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay maligtas. Mulat sa tawag na ito, may kababaang loob, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating simbahan, naway makitang bilang mapapagaling na ang tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway isakatuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan, tulad ni Maria sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay sa pagdaralita ng kalinisan at pagtalima. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin lahat ang nang may habag ang pag-unawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makaranas ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod na aming ginagawa sa paghahain ng mga alay. Ngayong si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio noong sa lakas ng kadiliman siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga makikilahok sa Lakbayaw 2026, konting paalala, ang Lakbayaw ay Lakbay Sayaw. Maglalakbay tayo patungo sa tahanan ng hari, ang hari ng Tondo, ang Santo Niño, at sa ating paglalakbay, idadaan natin sa sayaw ang mga kahilingan natin sa Santo Niño. So, nagdadasal, nagsasayaw. Kaya po meron tayong lakbayaw. Ito yung kanila pong dahilan kung bakit nagkaroon ng ganito. Kaya, ang pagsasayaw natin ay isang pagpupuri din at pagdarasal. Kaya sikapin natin na maging mas banal dahil ito ay isang religious activity. Hindi lang ito basta street dance, kundi ito po ay isang uri ng pagdarasal at pagdulog ng ating mga kahilingan sa mahal na Santo Niño. Kaya bago po magsimula, mamaya, isipin na ninyo para saan ang inyong pagsasayaw, para kanino o ano ang iyong kahilingan sa Santo Niño. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.